At nakatakda na raw sa May 12 ang general election sa Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon, online na ang pagboto ng overseas Filipino voters. Ang mga importanteng petsa at mga hakbang na dapat tandaan ng mga Pinoy abroad para makibahagi sa pagpili ng mga lider ng Pilipinas. Sa report ni Rhea Santos. Kaya good news sa lahat ng kababayan natin abroad sa panahon ng halalan. Sa darating na 2025 national elections, ginawang mas accessible at madali ang pagboto ng mga Pilipino overseas voters. Pwede na kayong bumoto online. Pagsapit ng March 20, magsisimula na ang pre-enrollment para makaboto online ang mga rehistradong overseas voters sa general election ng Pilipinas. Ang pre-enrollment bukas hanggang May 7. When we say pre-enroll, that means you will have to create your own account, COMELEC account, create your own password, and then once you have secured an account, a personal account, then COMELEC will give instruction how to cast your votes online. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na boboto ang overseas Filipinos online. Bago sumapit ang March 20, siguraduhin daw na ang inyong pangalan ay nasa listahan ng Certified List of Overseas Voters o CLOV. Pumunta sa website ng inyong konsulado para makita ang listahan. Kung verified na nasa listahan ang inyong pangalan, abangan ang link na ilalabas ng konsulado sa March 20 para kayo ay makapag-pre-enroll. To pre-enroll, you need to have your Philippine passport at hand because I think they will need to find some valid identification for you. If you don't have an email address, then create your own email address. You cannot use other people's email address. For example, nanay ko, hindi niya pwedeng hiramin yung aking email account. Bawat overseas voter dapat may sariling email address. Di pwedeng humiram ng email ng iba. Mag-isip na rin ng password na gagamitin. Kung may hamon ng pag-setup ng account, maaaring pumunta sa konsulado sa pre-enrollment period para mabigyan ng gabay. Magse-setup ng kiosks para matulungan ang mga D-Tech savvy tulad ng mga senior. May 12 ang general election sa Pilipinas. Pero para sa mga Pinoy abroad, pagsapit ng April 13, maaari na kayong bumoto online. They are given 1 month voting period. So that 1 month will start April 13 up to May 12, 4 a.m. They can vote for 12 senators and 1 party list. If you don't vote now, then there is a probability that next election your name will not be listed in the list of registered voters. And remember, the next election, 2028, is presidential election. Higit 67,000 ang rehistradong botante sa buong Canada. Sa gitna ng malaking pagbabago sa overseas voting ngayong taon, umaasa ang mga konsulado na makikibahagi ang lahat dahil nakasalalay ang kinabukasan ng Pilipinas sa boto ng bawat Pilipino. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.